ito hong mga walang hiyang ito, hindi ba dapat munang nagkaroon ng pag-aaral, masusing konsultasyon at sa mga doktor lahat na binuo yung guidelines subject to deliberation and debate, tsaka mo poponduhan, hindi eh. Naman di ka pa nasanay dito sa bansang kung tawagin na yung Pilipinas. Laging nauuna ang budget bago pag-usapan kung paano gagastahin ang budget. Does it make sense? Yeah. Sinasabi na wala nang makikialam na politiko. Hindi po totoo yun. Hindi po mangyayari yun. Ang tanong ngayon sa DOH, naka-erbosa ba desisyon kung magkano ibibigay mo sa isang pasyente na ooperahan? Ano ito? Think about it. So sa lahat po sa inyo mga kapatid, sa akin nga po kaninang binabanggit, ang purpose natin sa buhay. Alam mo, may mga pagkakataon po sa ating buhay, di ba? Kung bata-bata ka pa, abalang-abala ka. Wala, practically, gising ka ng maaga o kaya po lagi kang puyat. As a matter of fact, kasi nga po dahil malakas pang katawan mo, hindi mo na iisip na eventually sisingiling ka. Yun bang pinababayaan mo, napapabayaan mo ang iyong katawan sa purpose po na maitaguyod ang future ng mga anak mo. Hindi po ba? So sige lang, trabaho ng trabaho, utang dito, bayad tayo sa ating hinuhulugan, harap tayo sa ating pong problemang ito at halos hindi ka na nga makatulog, hindi ka nakakakain ng masustansya, and eventually, pag tanda-tanda mo, nagpaparamdam na. So kung ano man na naipon mo, uubusin mo din naman sa pagpapagamot mo. At eventually, kung hindi ka mapalad na makasurvive, yung iiwan mong pamilya, may utang pa sa ospital. Alam niyo yun, yan po ang parang cycle nga po ng buhay ng tao sa mundo. Kaya muli mga kapatid, ang ating pa rin pong panawagan sa lahat. Alam ko na marami po nakikinig sa atin na nandun na po sa mga paga ang edad po, papunta na po sa sa mga edad na alam nyo na ang ibig ko sabihin. Definitely po yung ating purpose in life, sana po huwag din po natin kaligtaan ang ating pong purpose to live longer. Amen, amen. At lesser po ang ating problemang kakaharapin kasi nga mahirap na girl. Sinasabi ko sa inyo dito. Totoo. Lalo na ikaw, magsi-50 ka na. Uy, grabe ka naman. Teka naman, Si Architect nalilito na Hana ako 42 pala kahapon. Pero tama yung sinasabi mo, Sige, baka okay. trabaho tayo ng trabaho ngayon, tapos sa dulo, lahat ng naipon po natin ay pang-pa-ospital lamang din natin. Lalo pa di naman tayo sakop nung zero balance billing na yan. Naku, pag-uusapan natin Zero yan. balance billing, meron ba talaga? Mamaya Ako ba'y pwede manghingi ng GL kung sakali ako'y ma-ospital na ayoko mangyari? Sinimulan mo yan, ang gandang pag-usapan yan mamaya. Meron tayong makakapanayam tungkol dyan. Pero bago po naman po din ang lahat, kapag naman natin sinasabi o minumungkahi yung kumain tayo ng masustansya, pero parang mahal din yata. Mas mahal yata yung kumain na mas masustansya. Sinabi mo, mas mahal ang gulay kaysa sa mga hindi masusustansyang pagkain. O kaya Mas naman mura po, na ngayon ang processed foods. O kaya naman po mga kapatid, dahil nga sa kawalan, obligado ka na noodles, puro noodles ka, di ba? O kaya po yung mga dilata o process nga po ng mga pagkain. Pero yung meron ka dyang bantay presyo, kahapon yung ginagamit na mga gulay para sa salad, ngayon napagtanto ko Caesar, ay ano yun? Anong live ngayon? Di ba? Ito ho yung ginagamit, lagi ko nakakaligtaan yan. Ano nga yun? Minsan lang din kasi ako makakain yan anong tawag doon sa gulay na yun? Lettuce, yun. Lettuce. Yung pangunahin na kailangan. Abay, 500 piso per kilo. Ngayon? Tingnan mo sa bantay presyo. Kahapon nga, nung kinakausap ko yung aking, sabi ko, sabi niya, sa totoo lang po, kuya, mas mahal nga po yan Pero yung 1 kilo ba, mga ilang ano ba ito? Kung kayo lang mag-isa, pwede ho naman yan tumagal-tagal, mga 2 araw. Ay! Kung sakasakali. Kasi kung kakain ka tanghali... Na puro lettuce. Hindi naman puro lettuce lang. Puro lettuce Kambing ka ba? Hindi ako nagbibiro. Ay, kambing. Pero totoo yan, yung mga gustong mag-healthy lifestyle. Hindi lang yun. Gusto mo mapababa ng timbang meat. Kasama rin yan. Kung sakasakali. Very effective, no? Every 2 days. Ay, kumaga 500 pesos. Oo. Anyway, sige po, ba't ba ako napunta? Ito, binabanggit ito si Baby Girl. Sandali lang po, ito ang ating pong programa today, makabuluhan po, definitely, hitik po tayo sa mga informasyon na makakapagbigay po sa atin ng sapat na kaalaman. Ito lang ang sinasabi ngayon,
ng mga itohong mga walang hiyang ito. Ay, sorry. Oo, don't say bad words. Bad words ba yung mga walang hiya? Bakit ang sabi naman ng Presidente, mahiya naman kayo, edi sa mga walang hiya yun. Tama. Eto, Medyo lambingan mo ng konti. Oh, sige. wala nang GL, di na kailangan yan, hindi Oo. makikialam mga politiko. Eto lang sa akin. Oh, sige. Sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga middle income earners, sa mga nagmamaneho po ng hulugang kotse. Kapag ba may kotse ka, mayaman ka na, automatic? Di ba hindi? Kapag ba nasa subdivision ka nakatira, mayaman ka na? No. Hindi ba? Hindi po. Kasi marami po sa atin, mga middle income earners, ang meron kang kahit papaano po ay mas komportable o kaya mas maayos kumpara doon sa minimum wage earners. Pero ang dami mong mga utang o babayaran o kaya kapag sumapit na ang panahon na merong may sakit sa inyo, wala kang kaukulang savings, wala kang health insurance. So ang tanong natin dito sa pinag-uusapan ngayon daw ho ng DOH na bubuuin na mga E-5 guidelines na yan. Kasi ngayon o dati, ito ang sitwasyon. Okay. Isa kang middle income earner. Wala na hong problema doon po sa maaaring pong kwalipikado agad-agad sa zero billing. Wala ka nang babayaran. Okay po yun. Doon sa talaga pong nasa laylayan po ng ating pong lipunan. Pero kung middle income earner ka, biglang nakaramdam ka ng pagsisikip sa iyong dibdib o kaya po nagpa-check up ka, obligado ka, nagpa-blood test ka, lumabas sa pag-aaral na may bara puso mo. Halimbawa lang ito okay. Kakabahan ka, pupunta ka sa espesyalista. Ano ho ba ang dapat na gawin? Ayoko man sabihin sa iyo pero kandidato ka sa open heart surgery para tanggalin yung bara sa puso mo. Magkakaroon ng bypass kung tawagin dyan. Kakabahan ka, sabihin sa'yo, maghanda ka ng gantong halaga. Kung middle income earner ka, pupunta ka sa heart center, sasabihin sa'yo ng doktor, maghanda ka ng gantong halaga. Magkano? Sabihin na po natin, 800,000. Ikaw na middle income earner, saan mo naman kukunin yon? So ngayon, magkukonsulta ka, paano? Meron kang naipon. So dyan po papasok yung GL. Okay, guarantee letter na manggagaling kanino. Itong tanong ko dito napalagay ko po very very timely. Yung GL na yan, nakakita na ho ba kayo niyan? Inyo na ho bang nalaman na ang GL, guarantee letter, na nanggagaling sa mga politiko, iba-iba ang amount. Lapit ka kay congressman, o kaya sa kanyang tauhan o sa kanyang kamag-anak, bibigyan ka ng GL, sasabihin doon, 50,000 pesos nakalagay doon sa GL. Ang sinasabi na kanyang inootorisa na ibawas doon sa pondo na nakalaan doon sa Office of the Congressman, Senador. Kung medyo may koneksyon ka, may kakilala ka o anuman, 100,000. So kung 800,000 diyan ang kailangan mo, mag-iipon ka ng GL na manggagaling sa iba't ibang opisina para mapunuan mo yung 800,000. Ngayon, pag meron ka ng kumpleto, pupunta ka sa heart center, kakausapin mo doon, magpapa-schedule ka, pipila ka ngayon. Depende sa sitwasyon ng iyong kalusugan. Kung emergency ka, pwede kang maisingit. Pero pag hindi, sabihin sa iyo, Pebrero ka na o Abril ka na ooperahan kasi may nauna sa iyo na mas emergency case. So yung GL na yan, nakumpleto mo. Okay? So ngayon, yan na ang iyong susi para matuloy ang iyong operasyon. Hindi pa kasama yung after operations expenses. So ngayon, ito lang ang katanungan ko. Kung ganyan po ang patakaran ngayon, tama ba ako nung Dimpi? Tama di ba? Ganon ang sitwasyon. Kasi si Dimple po dito, ang aming staff, tumutulong din. Pag talaga ho namang kinakailangan, dito ho sa mga acquisition ng mga GLs na ito, utang na loob mo So bawat GL girl, iba-iba ang halaga. Paano nagdedesisyon yung congressman o senador o yung kanilang staff? Kasi actually, they can provide a GL worth 1 million. Di ba? Meron. Hindi. Meron Last time tinanong na natin yan before sa nakausap natin, sir, si Asek Albert din yun. Doon sa... Walang specific amount. Yes. So, tama ka, as high as 1 million. Ito ngayon tanong. Kung aalisin mo sa mga mambabatas yan, ibibigay mo sa DOH. Ang DOH gagawa ng guidelines. Sino ngayon
ang Poncio Pilato na magdidesisyon kung magkano ang ibibigay na GL sa isang Aaron Tolentino kung kailangan niya. Sa isang Grace Rebuta. Oh. Tsaka Grace Toledo. I'm sorry. O, dalawa kasi silang Grace dito. Oo. Hindi, di ba? Yun ang magandang katanungan ngayon. O, anong guidelines? Paano ito? So, yung guarantee letters na yan, yung ma-IFIF na yan, o, paano na ang kanyang paggasta? Ito kasi mahirap eh. Nag-aproba ka ng 51 billion, pero yung guidelines to follow. Ni wala pong public hearing, ni wala pong information dissemination o consultation bago gawin itong guidelines. Nakita ho ninyo? Ito ho ang problema dito eh. May budget, wala pang guidelines. 51 billion, Oo. yung guidelines bubuuin pa lang. Hindi ba dapat munang nagkaroon ng pag-aaral, masusing konsultasyon at sa mga doktor lahat na? Opo, binuo yung guidelines subject to deliberation and debate, tsaka mo poponduhan, hindi eh. Ngayon naglaan ka ng 51 billion, yung guidelines to follow. So ang tanong ngayon sa DOH, na kay Erbosa ba desisyon kung magkanong ibibigay mo sa isang pasyente na ooperahan? Ano ito? Think about it. Maraming salamat sa impormasyon, partner. Huwag ka mag-alala. Kalagitnaan daw ng Pebrero matatapos na ang guidelines. Ikaw naman di ka pa nasanay dito sa bansang kung tawagin ay Pilipinas. Laging nauuna ang budget bago pag-usapan kung paano gagastahin ang budget. Does it make sense? Yeah. Oh, kasi nga po dito sa pinakahuling balita, ito pong guidelines, dahil may special provision na dito sa 2026 GAA natin kung paano gagamitin po itong mga ma-IFIP o kaya yung iba pang mga soft pork kung tawagin na dadaan sa mga politiko na ngayon sinasabi nila hindi na sila pwedeng umepal dito because there is a special provision, but yung usage nito, yung guidelines mismo kung paano mangyayari kasi nga marami pa rin hihingi ng tulong, ngayon po ay ginagawa pa lamang at sa kalagitnaan nga ng Pebrero matatapos. So ngayon, papaano na ang magiging sistema? Malalaman po natin lahat yan kapag natapos ang guidelines. Ngayon po ang editorial ng The Philippine Star tungkol dito eh. Yung bang sinasabi na wala nang makikialam na politiko, hindi po totoo yun. Hindi po mangyayari yun. Yan po din ang kanila pong paninindigan dito. Sinasabi po nila hindi mangyayari yan. Kasi hindi din po klaro yung provision noong pong GAA and wala ho naman tong penal provision sa mga lalabag dito. So yun po maganda pag-usapan natin dahil pera natin ito. 51 billion maliban doon sa AX na yan. 51 billion na magiging bahagi pa rin po ng ngayon ay 17.65 trillion pesos na utang ng Pilipinas. 17.65 trillion ang utang natin. So ngayon meron kang 51 billion. Paano po ito? Kaya nga po muli babalik po yung kaisipan, hindi ba dapat talaga PhilHealth na po ito? Kung saan po naman yung mga requirements para sa mga middle income earners na bulk na pinagkukunan po ng taxes natin ay magbenepisyo dito. Kasi yung mga middle income earners na yan, ang karamihan po dyan, wala ho namang savings eh. Maari nagmamaneho po ng kotse yan, pero hulugan. Maari pong nakasubdivision yan, pero mga kapatid, hindi po naman din ganong kalaki ang sweldo niyan. Hindi po ba? Kaya muli po, pagtulong-tulungan natin to kasi kung ito tayo lulubay dito sa ganitong mga usapin, kaya nila inaabuso ito. At babalik na naman ako sa may makukulong ba. Okay. Sige! Okay. Kaya ang panawagan pa rin po natin ngayong Webes na kay 2026 na mga kapatid, ikulong, mandarambong. Ikulong nyo na yan.